pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oho. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Oho. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Oho. Bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, para tingin niya si Romualdez. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, eh meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Oho. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Oho. Kung kinakailangan isabpi na kita, isasabpi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Pero kanya, itong circumstansyang ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng IS, kaya sa Makatwid, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Eh bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron nakatakip ang mukha. Oho. O ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Oho. Pinagtakip ko ba ng mukha? Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oho. Oh. Pagpapatuloy ng ating talakayan, ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay dalawang babaeng nakatakip ang... Pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige to Diniretso sige niya, yan eh. may conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Oho. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Oho. Kinunclude niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon. At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Eh bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kino-cover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw ka niyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O pagkatapos sasabihin na tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ang tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako.
Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oho. Sabi ka ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinasinta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa niya, para ituro si Diskaya, na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Opo. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari, kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oho. Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga ano natin, itong mga Opo. testigo. Para makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila, sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request Opo. din na... Nagre-request din ito na takpan ang mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Oho. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Oho. Ngayon- Pinagtulungan nga po kasi disrespect doon sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa tinanggal yung ano, disrespect, sabi nila. Oo. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto ko naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O with added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko, Oho. pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganun. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Baka, Yung nga lang pinapatay niyo, pinakita niyo yung di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted, yung agad ang Oo, yung kagad eh. basa Oo. inyo. Oh. Oo. Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya, mag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oo. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. O pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Oo. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang Congressman. congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Hindi ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, para tingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwede Parliamentary. pilitin. Parliamentary courtesy. Hindi pwede Ano pilitin. yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang Kapulungan. kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Oho. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Ha, gagamitin mo yan. Ikaw na nga itinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Courtesy, oo. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Oho.
Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isabi na kita, isasabi na kita. Aha. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement of principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri. Bakit sa mga inasal? Matik! Uy! Di na pagkain ang napapasarap. Dito, Andy ang... Na parametrong dapat natin gamitin, hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Opo. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. O diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. At dapat niya na halongkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, Opo. nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bunoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bunuan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi doon eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bunuan. Dininay din ni Bunuan, hindi po totoo yun. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Ganun Ay, ba hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya, hindi ba niya napapangkin sinasabi niya, mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries of the departments and USECs were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet secretary yun? secretary? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa iyo na 100 billion na sinasabi ni Saldico na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin na binibigay kay Trigib. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito itong yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Kaya magulo ngayon. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng IS kaya sa Makatwid, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Bakit? Dalawang babae ang nilagay niya, roon nakatakip ang mukha.
Parang alayo. Kasi laging ganun Sen, lagi may Nawawala pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Ayun Doon nga. pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Samantalang si Diskaya na ituro niya. Oo. Ayun, ayun. Yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya. Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Eh, yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang muka. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng muka? Pinag-usapan na ang rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng muka nasa rules? Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yun kapag hindi ka na-contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. Kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung sina-challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama niya. lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangkaraniwang nagtuturo, o ba, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, nakatakip, pwede mo malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. O ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Diba? Ano ka? Systemic precision, Sus Maria Jose. Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basihan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision? Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Oo. Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Oo, sabi niya. O, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Oo. O, ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ganito. Neither does it provide any help in our investigation. Oh, your noise cannot convict and won't even indict.
the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. So ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? Oh. Oo. Ano po ba binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami, Sen, nung nangyari yan. Oh. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago, kaya naman. yung bago siya magsimula, Hindi nung pwedeng- Monday. Hindi pa niya masabi, sabi. Hindi naman... Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot, Oo. galit na galit. Makikita mo eh. Oo. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya, partial report, before December break. Oo. Asaan? Oo, ano talaga bang ano ito, pinaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Oo. Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po nakikita Baka natin. sasabihin niya, ito'y para sa basura lang. Oo. Pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Oo. Kung ayaw niya, Mhm. he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Oo. O, ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin siya. Kung i-call niya. Tignan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pero ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. Ayun nga. Oo. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao, wala namang kinalaman kung paano pepekein ang notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Totoo. Pero ba kayong napalitan na isang tao namiki ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, ano? Oo. Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bonoan, di ba? Parang ang dating, niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, At saka, salamat po ang na marami. akala natin sa hearing na yun, doon na magkakaalaman, Oo, di ba? Parang huling Kasi- pagdinig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, Oo. nandun si Bernardo. Oo. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinihintay ko yung Adrian Bersamin Oo. Pero Pero walang- ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. Oo. O idinuduyan kayo Ang sabi nga nila Subibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Di ba? Sinutsubibo nga. Sinutsibibo. Oo, natsubibo na kayo. Yun na nga. Anyway, paano yan? Pasensya na muna sa mga pagbati. Mainit po kami ngayon Wala kami muna pagbati ngayon. Talaga naman. Ay, nako. Pwede bang sa Monday sir, magprograma uli kayo? Kasi parang bitin kami Dugtungan natin. Oo. Hindi kayo nakakasunod Hindi po. Gusto namin bigyan kayo ng mahaba-habang oras Kasi kailangan ikwento ko yun. Pati Tama po. yung, sabi ko, ipasinag na lang. Oo. Ang tagal bago isininag. Kailangan kaya naubos ang panahon ko. Opo. Parang blue ribbon Alam niyo naman Bibigyan ka ng 5 minutes. Ano may tatanong mo sa 5 minutes? Alam niyo naman ang mga makina, sir, hindi mahirap natin yun. Anyway, sir, maraming salamat po at magandang, maayos po ating hapon ngayon, sir. Friday ngayon eh. Si Kuya Yaya Manawis pala, nagpadala sa inyo ng hopya at saka para daw lumamig ang puso ninyo ngayon. Doon, nagpapabati pa yung mga... Pumunta kasi ako sa Beruela. Ayun pala, Agusan del del Norte, Sur. del Sur. Del Sur. Del Sur po, Opo. opo. Nagpapabati dahil nanonood sila ngayon. Opo.
Baka mamaya, Baka magtapo yung mga yan, mga taga Beruela. magtampo na naman yun. Paano ba ito? Oo. Ay, hindi pa makita kayo yan. Ito. Ayan na. Opo. Nagpapabati yung O1, Felix Villabrilla Jr. Aba, Kapelis. Otto Hernani Agias. Aha. Destinado. Ito, lokal ng EGM. Oh. Ganun po. Eranio Ramos. Opo. KSM. KSKP Darwin Paras. Ayun, oho. LROK Marapaw. Opo. Ito, lokal ng EGM Barangay San Gabriel, Beruela, Barangay Nueva Ira, Bunawan. Yeah. Ayun. Ayan, Agusan del Sur. Agusan del Sur. Opo. Ayan. Sige po. Sen, salamat po ng marami. Samahan din ulit tayo, ho. Bitin kami. Oo.